So, continuation ng video ng chapter 3, yung ideal gases, review problems to. So, sa number 3 na tayo. For number 3, a 10 cubic feet tank contains gas at a pressure of 500 psia, temperature of 85 degree Fahrenheit, and a weight of 25 pounds. A part of the gas was discharged. The temperature and pressure changed to 70 degree Fahrenheit and 300 psia. Respectively, heat was applied. Heat was applied and the temperature was back to 85 degree Fahrenheit. Find the final weight, volume, and pressure of the gas. So, na-state na ng problem kung anong process siya. So, constant volume. Throughout the process, constant volume siya. So, nag-disperse lang siya ng gas, nagbago yung pressure. So, 70 degree Fahrenheit and 300 psi. So, kumbaga, ang problem na to, nag-state dito, ito yung container natin. Yan. Lagyan natin yan siya as, yan. Ito ay may 10 cubic feet. So, yan. Yung dimension ng container yan, container. So, initially, tsaka finally, sa final na ang tank, hindi magbabago. Basta rigid container. Yun yung clue mo. Pag once na, sa mga problems na to, ang ginahanap nila is mga ganyan-ganyan. Kung ano yung sinabi, example ito, a tank contains gas at pressure, ganito, ganyan. A tank contains, kung rigid man yung tank, so meaning constant yung volume agad. So, okay, solve tayo. So, at pressure 1, at initial condition, pressure niya ay ilan? 500 psia. Na may volume siya na, sabi ko nga, constant yung volume throughout the process. 10 cubic feet. Tapos may temperature siya na raw pa rin, 85 degree Fahrenheit. Kung i-convert natin siya sa Rankine, 85 degree Fahrenheit plus 460 is equal to T 85 plus 460 545 Rankine. So yung M mo, may binigay naman siya na weight 25 pounds, di ba? Hanapin muna natin to siya. So, ano pang kulang? R. Ano dun si R? So, ang R natin is just PV over MT. Diba? Yun lang yan. So, we need to find the M bago natin mukha si R. So, explain ko mamaya ba't natin hahanapin si R. Ha? So, ito, ang approach natin. Hanapin muna natin si M muna. Ito si M. M is equals to weight. Diba? Weight divided by G. Or the gravity. So, kung ang alam naman natin is weight is equals to mass times gravity over K. So, therefore, ito may K na to dito. Kulang. Yan. Diba? So, therefore, our weight is binigay naman si weight na where W is equals to ilan? 25 pounds. No. So, therefore, 25 pound force times 32.174 pound force, pound mass feet per pound force second squared over 32.174 feet per second squared. So, kakancel out din to. So, therefore, M natin ay equals 25 pound mass only. So, kompleto na siya. So, ang masa to is kabuuan nito, wala pa siyang disperse sa initial condition pa to. So, M is equals to P. Paano nga yan yung M?
PV M divided by RT. Diba? Ganyan lang. So, pressure 1, 500 pound force mean squared. So, technique nyo guys, pag mag-solve, huwag nyo talaga kalimutan yung units para, kumbaga, parang nagbabasa lang kayo ng isang sentences para alam nyo kung ano yung ginagawa nyo. Maano nyo ba, ma-analyze nyo kung saan kayo magkakamali. Kung example, na-solve na kayo, tapos alam, layo ng sagot ko, ba't ganun, yun pala, ganun. Kasi most likely sa ibang mga estudyante, doon na sila naglalagay ng unit sa final answer. Pero mas likely, mas maganda, sinasali niyo sa equation, di ba? Tulad dito, may 10 cubic feet siya na force, na volume rather. Tapos yung R niya, ano yung R? R na pala yung hinanap natin dito, no? Okay. So kung R na unknown, then temperature niya binigay naman 745 degree Rankine. So ano yung natin? R. So may mass na tayo, diba? Ito yung mass natin. Yan. So para napagulo ko masyado yun, So R na lang yung hanapin natin pala, sorry. So yung R natin, provided yung formula is P, V, M, T, which is pressure natin 500 pound force inch squared. So ang dapat ko ma-result dito is foot pound force. So ito lang i-convert ko na. Yung si PSI gagawin ko siyang PSF. So paano ba 'yon? So syempre divide ko lang to ng 14.7 PSI, 2116.8 divided by 14.7 PSI para cancel out ko si PSI. So PSF na yan siya, 10 cubic feet. Kasi ang final form ng R natin is pag sa imperial is foot pound force or naka BTU yan siya, depende yan kung ano yung trip ng prop nyo. So mass na 25 pound mass, tapos temperature na 545 degree Rankine. Therefore yung R natin is, so ito kakancel out yan siya. So ito magiging combine yan sa dalawa, magka-cancel out yung isa dyan, magiging feet square na yan, magiging foot pound force na yan, kasi yung feet square magka-cancel out. Tapos ito matitira din yan. So paano ba yan siya? Yan, 500 times 2116.8 14.7 times 10 over 25 times 545 yan. Yan yung R natin, 52.84 for foot pound force per pound mass Rankine. So yung R natin throughout the process is constant din, di ba? Kasi nga M tsaka si R, pag i-multiply mo yan, magiging constant yan. So constant yan palagi. Hindi, kumbaga ang ibig sabihin ng constant na yan, throughout the process it is not di siya pwedeng mabawasan, di siya pwedeng madagdagan. Kumbaga kung ano yung process mo dyan, that instantly yung R tsaka si M is constant. Kasi intensive, extensive na yon, yung mga ganon. Yung intensive, if I'm not mistaken, yan yung mga independent yata. So correct me if I'm wrong. And then yan na yan. So sa 2 naman, ang kulang lang natin sa 2 is yung mass, no? So yung mass lang yung kulang natin. So for the process na number sa 2, a part of the gas was discharged and the temperature and pressure changed to 70 degree Fahrenheit and 300 PSI. So kumbaga discharge, may flow na siya ng mass from point 1 to point B, point A to point B. So ilan yung mass na natira dito sa tank na to? So hindi natin alam. So
Kasi proportional na example, tignan mo yung pressure niya from 500 nagbaba, meaning may nag-disperse talaga, may nawala na amount of gases. Hindi natin alam kung ilan, pero masasolve natin kasi nakuha na natin yung R. So may pressure sa binigay at 0.2. So ito 0.1 pa lang to. Sa 0.2 ito 0.1 daw ang sabi niya dito, a part of the gas was discharged and the temperature and pressure changed to 70 degree Fahrenheit and 300 psia. So nag-decrease ng temperature, nag-decrease ang pressure, meaning na-discharge yung na-discharge ang gas. Kaya yung amount ng mass na nandun sa tank is nabawas. And pinapahanap sa yung final na pressure nun, di ba? Sa 0.3. So yun lang yun. But we just need the mass para yun yung ilagay natin sa 0.3. Ganun lang yun ang approach ng problem na to. So at 0.2 bumaba yung pressure ng 300 psi A. Tapos yung temperature naman bumaba din. Ilan? 70 degree Fahrenheit. Yung mass unknown. Pero yung R natin is ito lang din. Kasi constant nga yan. 52 point ilan yan? 844 foot-pound force per pound mass Rankine. Tapos yung volume niya remains constant. Kasi respectively yung point of view natin sa tank lang. Hindi na tayo, wala na yan sa labas. Kumbaga sa system lang tayo. 10 cubic feet. So therefore M2 is equals to ano ba yun? Pressure times volume over Rankine R over times T. Pressure natin ilan? 300 psi. 300 on force per inch squared. So ito multiply lang natin para makancel ko dito si R kasi yung unit niya dito. Multiply ko lang siya ng 14.7 2116.8 PSF na lang. Ito PSI. Ito naman volume natin is 10 cubic feet over R. Yung R natin, itong R 52.844 foot-pound force per pound mass Rankine. Temperature natin naka-row pa yan, so T is equals to 70 degree Fahrenheit plus 460. So 70 plus 460 530 Rankine. 530 Rankine. Yan. So going back here, answer 300 times 2116.8 divided by 14.7 multiplied by 10 divided by 10. Ito naman ay multiplied by 580. So we have our mass na 15.425 pound mass. Kasi kakancel out to. Cancel out din to. Ito kakancel out to, kakancel out to, kakancel out to, kakancel out to, cancel out to. Cancel out din to. Yan. Where M2 is the amount of gas na natira dito sa tank. Itong mass na to, yan na yung gagamitin natin para sa final pressure hinahanap ng sa problem, di ba? Therefore M2 is equals to M3 15.425 pound mass. Okay. So yan na yun siya.
So for point 3, ganun pa rin, may binigay siya. Di ba, may mass na tayo, M2 equals M3, which is itong 15.425 pound mass. May R na tayo na 52.844 foot pound force per pound mass Rankine. May temperature tayo, rekta ko na lang yung temperature, 85 degrees Fahrenheit plus 460, 545 Rankine. Then yung volume natin remains constant, 10 cubic feet. So therefore yung pressure natin is just P equals M times R times T over V, which is yung M natin is 15.425 pound mass multiplied by R na 52.844 foot pound force per pound mass Rankine. Yung temperature natin is 545 degree Rankine over volume na 10 cubic feet. So may kukonvert pa ba ako? Wala na. So magiging PSF lang itong sagot. So pressure is equals to, ito yung sagot dito sa ibabaw na lang kasi di naman kasi sa papel. So malaki kasi mga pangit kasi yung handwriting ko. 425 times 52.844 times 545 10. So 4443.9797. May sariling decision talaga yung kamay ko. Pound force per cubic square feet. So kung ang hinanap niya is in PSI ba, wala naman siyang sinabi. So kung ito sinabing final volume and pressure of the gas, pwede to, pero commonly mas maganda i-convert nyo to sa PSI. So paano ba siya i-convert? 4423.969 pound force or pound force per inch square feet multiplied by 14.7 PSI over 2116.8 PSF. So P is equals to 2116.8, 308.5 308.499 PSI. Yan. So ang final na sagot natin, meron dito sa likod. Final answer. Ano ba yung nanap una? Find the final weight. So for A, final weight niya is ito. Find the final weight. Ito. So that would be 15 point, ilan yun? 425 pound mass. So si weight, therefore weight niya is mass times gravity over K. Mass na 15.425 pound mass, 32.174 feet per second squared over 32.174 pound mass times feet over pound force times second squared. So kakancel out si pound mass, ito kakancel out niya. So hence A is 15.425 pound force. Yan. For B, the final volume. Volume is just B is equals to 10 cubic feet. So auto process. Letter C, the pressure and pressure of the gas. So we have 308 P, 308.4
Yan yun. 499 PSIA. Naka-absolute na siya. So, medyo mahaba na process. So, for number 4, number 5, number 6, throughout, ito sagutan natin ito lahat hanggang 11. Pwede rin salihan natin ng supplementary problems. So, yun na. Medyo mahaba-haba yung solving.